Pray in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Gandang hapon. Reviewin natin ulit yung role ng transfer RNA, messenger RNA, at ribosomal RNA sa protein synthesis, sa transcription at saka translation. Magkwento muna tayo. Kunwari ito si messenger RNA. Nandito siya sa nucleus. Ito si transfer RNA. Si messenger RNA gusto niyang magluto ng adobong pechay sa kanin. Hindi niya alam yung instructions sa pagluto ng adobo, kaya nandito siya ngayon sa library, sa loob ng nucleus. At ito yung ating librarian. Ito yung kanyang gutay-gutay na napakakapal na cookbook. Doon ngayon mangongopya yung ating messenger RNA ng recipe ng adobo. Meron siyang maliit na papel doon at kanyang itatago sa kanyang bag para dadalhin niya sa cytoplasm. So, Ma'am, sabi niya, pwede po bang mangopya ng recipe ng adobo? Si Iggy, sabing ganon ni librarian. So, ayan, nakakopya na siya. Meron na tayong specific instructions dito sa pagluto ng adobo. Kailangan daw organic, non-GMO lahat ng sangkap. So, itong listahan na ito, dadalhin na ngayon ni messenger RNA doon sa cytoplasm. So, lalabas siya ng nucleus. Yan. Doon magkakasalubong sila ni transfer RNA. Hello, sabi ni transfer RNA. Saan sila magsasalubong? Siyempre sa may paglulutuhan ng adobo. Pero wala akong laruan na palayok. Kaya magdadala na lang ako dito ng tunay na lutuhan, napakalaki. Ito, dito tayo magluluto. Kunwari ito yung ating ribosome. So, doon sa ribosome, doon nila lulutuhin yung adobo. So, nandito na yung instructions. Babasahin na ngayon ni transfer RNA. Kasi pagkabasa niya, meron siya ng daladalang mga ricado. Meron silang mga daladalang ricado. Tignan nyo, naka-apron pa siya. Tsaka meron siyang dalang ricado. At yung iba pang mga kasama niyang transfer RNA, meron ding dalang tig-iisang ricado. So, ayan, nabasa na niya. So, mabubuo na yung ating ribosome dito, yung ating lutuhan. Ayan. Nag-iiwan na sila ng mga ricado doon sa ribosome. Sinong nag-iiwan? Si transfer RNA. Yan. Pechay, sibuyas, dala-dala ni transfer RNA. So, kung anong gagamitin sa paggawa ng adobo, dala-dala ni transfer RNA. At susundin niya yung specific instructions dito sa messenger RNA na galing dito sa ating DNA, dito sa may nucleus.
So, specific instruction doon sa mRNA, kailangan daw yung ating suka ay galing sa Pilipinas. So, tignan natin. At dapat daw organic ng GMO na coconut vinegar. Ayan, organic ng GMO, tama. So, sinusunod ng husto kung ano man ang nakasaad na instruction sa mRNA. Nadala rin ng isa pang transfer RNA. Marami sila yung transfer RNA. So, organic na toyo. Ayan. So, busy. Isa lang ang transfer RNA dito, pero marami sila nagdadala. Hindi lang siya. Yan. Non-GMO rin na sandali. Mukhang lumpia wrapper ito. Naku, mali. Mali. Hindi match. Ibabalik nila yon. Hindi tanggap yung sangkap na yon. So, kung wala sa instruction ni messenger RNA, hindi yon isasama. So, tignan pa natin, kailangan ng asin. Sabi sa instruction na non-GMO. So, meron tayong asin na non-GMO. Tama, tatanggapin. Yan. At kasi dahil petchay na adobo sa kanin, yan, magdadala pa ang isang mRNA ng kanin, pero gusto nga ni messenger RNA, specific daw. Specific na non-GMO daw na bigas. Kaya ayan na, non-GMO na bigas. Ayan. So, yan, nagkakaroon na ng pagluluto ng adobong petchay sa kanin doon sa ating ribosome. At ito na yung petchay na adobo sa kanin. So, kung ikukumpara natin sa protein synthesis, itong kwento natin, yung ating messenger RNA ay nangongopya ng genetic code dito sa ating DNA. Kumukuha siya ng instructions dito sa ating DNA at yun ang dinadala niya sa ating cytoplasm papunta sa ating ribosome. So, ito yung ating ribosome. Kunwari, yun yung ating palayok. Ito yung ating ribosome. At doon, pumupunta rin yung ating transfer RNA para dadalhin niya yung mga sangkap, yung mga amino acids. Yun ang kailangan. Yun ang building blocks ng proteins. So, yun ang dadalhin ng ating transfer RNA. Si messenger RNA naman, yung nagdadala ng genetic code. Siya yung nasusunod kung anong uri ng protein ang magagawa. So, itong messenger RNA ay hango sa DNA. Itong transfer RNA ay hango din sa ating DNA. At itong ating ribosome, yung isang composition ng ating ribosome bukod sa proteins ay ribosomal RNA at yun din ay hango sa ating DNA. Kaya lahat ng participants at saka yung site ng protein synthesis, meron silang RNA na lahat ay galing sa ating nucleus doon mismo sa may DNA. Kaya ang tanong natin ngayon, quiz natin ngayon at sagutin nyo in 3 seconds. So, what is the function of the nucleus sa ating cell? 3, 2, 1. Ang sagot ay siya yung control center ng ating cell. Nucleus is the control center of ating cell. At bakit? Dahil nandun yung ating DNA. At siya yung kumbaga, kapitan. Siya yung pinaka-in charge.
sa lahat ng activities na nagaganap dito sa ating cell. At yun din, function at saka structure. Lahat ang command ay nanggagaling sa ating nucleus, particularly dito sa ating DNA. Dito siya sa nucleus nahahouse. So, bakit kaya hindi si DNA ang lalabas dito sa cytoplasm para siya na lang ang mag-participate sa protein synthesis? Bakit kailangan si messenger RNA pa? Kasi kung titignan natin, napakahaba nitong libro. Hindi yata yan makakalabas sa ating nucleus. Samantalang si DNA, mRNA, messenger RNA, madaling nakakalabas kasi maiksi lamang siya. At saka, pakakaiingatan natin yung DNA kasi lahat ng ating genetic materials ay nandito. Ito'y portion lamang ng ating DNA. Kung ano lang ang kailangan sa paggawa ng isang specific protein sa oras na yon. Halimbawa, kung kailangan ng ating katawan na gumawa ng protein para sa ating kuko sa oras na yon, yun lang ang dadalhin niyang instructions. At yun ay nakuha ko dito. Ibabasa ko na rin bago ko tatapusin ito. DNA molecules never leave the nucleus because as they store huge amount of information, they are quite big. The nuclear pores are smaller than the average size of the DNA molecules. Kaya mahirap silang makalabas. Leaving the nucleus could cause damage or at least changes in the molecule which could affect the stored information of DNA. Thus, the DNA molecules are virtually locked in the nucleus where they stay in a safe environment. And mRNA is responsible for the specificity of protein synthesis. Cells need particular set of proteins at the right time and place. The transcription of the DNA information into messenger RNA sequence copies just a portion of the DNA genetic material, which encodes for a single protein or a group of protein-related molecules. In this way, the cells have all the required proteins for their current needs. So in short, kung ano lang ang kailangan na protein para sa paggawa ng isang structure or para sa pag-perform ng isang specific function, yun lang ang lalabas na kopya doon sa ating mRNA. Maraming salamat!